Ayan, magandang hapon na naman mga ka-farmmates. So sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo yung aking sikreto sa aking ducklings, kung bakit itong mga ito ay napakalulusog at kitang-kita nyo napakadiliksi. Ito lang ang sikreto ko mga ka-farmmates. Actually hindi ito Sprite mga ka-farmmates. Ito yung ating sikreto dito sa ating pag-aalaga ng mga ducklings na Peking duck. Ito ay molasses mga ka-farmmates. Dito sa amin, ang bili ko dito sa molasses ay nasa 30 pesos per kilo. Kinikilo kasi ito mga farmmates kahit ito yung liquid. So siya nga pala mga farmmates, ito yung ating mga inaalagaan ng mga Peking duck. Dito nakakulong yung ating mga Peking duck. Ayan. So marami itong mga ito, nasa 40 pieces to. Ito yung gawin nating panimula sa ating pag-aalaga ng mga Peking duck. So bali dalawang ito mga farmmates, dalawang butas. Sineparate natin dito yung maliliit dito sa kabilang butas na to, tapos yung iba andito sa kabilang ito mga farmmates. Pero ang topic of discussion natin mga farmmates ngayon ay kung ano yung aking sikreto sa pag-aalaga ng mga Peking duck. Actually mga farmmates, ang tanging sikreto ko lang dito ay ito talagang molasses. Kasi itong molasses na ito ay probiotic to nagbibigay ito ng energy din sa ating mga alaga, kaya mapupunan nyo napaka ng aking mga alaga, napaka energetic. Kung napanood nyo yung aking unang video mga ka-farmmates tungkol dun sa ating pagbili ng mga Peking duck, pinakita ko yung pagpapakain ko dito. Siguro naman kitang kita nyo kung gaano ka energetic itong ating mga alaga. So actually ang sekreto ko talaga itong mga ka-farmmates, naglalagay ako dito sa ating mga painuman ng ito, dadagdagan natin ng konti para makita nyo. Itong molasses ito ay malagkit mga ka-farmmates. Yan ay yari sa sa tubo. Yung katas ng tubo ginagawang asukal. Yung pinaka niya mga ka-farmmates, yung pinaka ilalim niya, yung iba, yung kanyang byproduct kung tawagin sa science ay itong molasses. Diba, yung tubo gagawa ka ng sugar, tapos may molasses, tapos yung mga bagaso, yung mga materials na itatapon. Ito, napapakinabangan naman itong molasses kasi napakaganda talaga nito sa mga hayop. Actually, ito ay parang nagsisilbing probiotics at saka maraming benefits ito, lalo na pagdating sa energy. So, pakikita ko sa inyo mga farmers kung paano uminom sila nitong ating probiotics. Pakakainin ko lang muna sila. Ayan. So, makikita nyo mga farmers yan. Ayan. Habang kumakain, pakikita ko sa inyo. Ayan. So ang niyan, sobrang nila mga farmers pagka kumakain, sobrang energetic talaga nila, makikita nyo yan. Tatanggalin ko lang itong aking camera dito sa stand mga farmers yan, tapos pakikita ko sa inyo. Ayan. Kaya nakakatuwa mga ka-farmers ang pag-aalaga ng Peking duck, kasi pag pinapakain mo siya nakakatuwa talaga. Kitang-kita mo talaga yung eagerness nilang kumain. Lagyan din natin itong kabila. Dalawa kasi ito. Lagyan din natin itong kabila, pakainin din natin. Ayan. So yun yung maliliit mga farmers, sineparate ko yan. Siguro yun yung mga babae mga farmers. Yan. Ito yung mga malalaki. Siguro ito yung mga lalaki. Sa umaga ang tahol, tila araw bumabati. Manok kong tanglaw, pag-asa'y sumisilip na mabuti. Kalikasan kasama, buhay tila kalapati. Sa pawis ang pangarap, patuloy kong sinasapul. Sa hawla ng pangarap, malaya ring lilipad. Kahit pawis ang patak, tagumpay ang abot dagat. Mga manok na alaga, kasangga sa pagbagsak, hanggang sa araw ng tagumpay. Ilang minuto pa lang, paubos na yung ating inihandang patubig. Kasi sila talagang gustong gusto nila yan kasi manamis-namis.
Actually, halin-halan ang ginagawa ko mga ka-farmates. Tatlo yan eh. Meron akong Vitamin Pro. Uy, Vitamin Pro, baka naman. May Vitamin Pro ako, 3 days. Tapos 3 days na water. Ganun ang gagawin ko. 3 days Vitamin Pro, 3 days na plain water. Tapos 3 days na ganito, molasses. Kasi iba yung halin-halan. Di man pwedeng straight na puro multivitamins. Kailangan din nila minsan fresh water. Tapos ito, panghalili ko rin nga itong ating molasses. Ano ko ito, pang-boost ng energy. Kaya kung mapapansin niyo mga ka-farmates, very energetic itong ating mga ducklings. Nung nabigyan ko sila ng ganito nung unang araw na dumating sila sa akin, ay talagang ibang-ibang mga farmates yung kilos. Kasi narinig ko rin ito sa ibang mga mag-aalaga ng hayop. At based on my research na rin kaya ginaya ko. Tingnan nyo itong malilit mga farmates. Problema ko dito sa malilit, takot eh. Basta't makita ako, takot sila eh. Itong malalaki, hindi na natakot ito sa akin eh. Sinasalubong nila ako. Puntahan natin dito sa bigad mga farmates. Bigyan muna natin ng pagkain para dire-diretso lang tayo. Lakas kumain, no? Tahan natin yung likod mga farmers para makita niyo yung likod ng kulungan ko. Yun, no? Ayan. Yung mga farmers yung inuman, no? Kukunti na kagad. Mga farmers gagaling nilang uminom. Mas kita kasi natin dito eh, kahit merong nakabalandra na kulay green, mas kita natin yung kanilang kilos dito. Samahan nyo ako mga farmers habang pinapanood ko itong pagkain at pag-inom nitong aking mga alaga. Yun eh, kitang-kita nyo naman mga ka-farmers, oh. Talagang sumisisid sila dun sa inumin. Napakasarap siguro para sa kanila yan. Soba naman ang matamis-tamis. Kaya hindi ako nagpapawala ng molasses mga ka-farmers. Balik tayo dun sa kabila mga ka-farmers. Ito, nalagyan ko ng plastic matting ito mga farmers para hindi gumalaw itong ating painuman. Ayan, naglagay ako ng plastic matting. Yan yung mga naroon sa kambing ko, kumuha lang ako. Nakakatawa mga farmers eh. Ito namang isa ko dito, oh. Masyadong mahiyain kapag nakikita ko ayaw kumain, ayaw uminom. So ayan, hanggang dyan na lang mga farmers ang video ito. Binigyan ko lang kayo ng idea tungkol sa aking ipinapainom sa aking mga ducklings. So muli, maraming salamat mga farmers. Thank you so much for watching.